So, magandang hapon po. Nagbabalik po tayo, no? By the way, magpakilala muna ako. By the way, I am Mrs. Helen from Belgium. Originally po from Mindanao. So, karon mag-update ta sa regarding sa akong kuan. Diba, nag-iwan ko sa inyo na ako regarding sa akong sis, and then sa akong pag-chemo, ana. So, dugay-dugay to nakabalik, no? Gikan sa atong kuan, sa akong second operation, kay sa akong second operation ng God, dugay ko naka-recover. Kay agi sa gasunod-sunod ba, bali 28 days lang ang pagitan sa akong first operation and then second operation. So, ang second operation ako is dugay-dugay siya. Siguro mga 7 hours ko nilagi kuan di operahan. Yun, 7 hours. And then yun, and then gumaling ako. Actually hindi pa ako gumaling. Nakalabas ako ng hospital is 9 days ako doon. Kasi mabagal yung mabagal lang akong kuan pag recovery ba. Agi siguro sa stress na ako, as in basta mahina ang recovery ko sa akong second operation. So mo tong naabot dito og 9 days ay ta nakagawas, pero honestly no, sa akong paggawas dili pa jud ko totally okay. Ning gawas lang ko dito sa hospital kay kuan, kay giburingan ko. Ako ra isa sa kuan sa room. So dili ko ganahan, and then ako ang husband mag-visit lang sa ako dito sa hospital, and then muuli ra pud siya. So murag giburingan kay ko dito sa sulod sa kwarto nga ako ra isa. So ning gawas ko after 9 days, sa badira ako sa balay nagpaayog gud, as in. And then so kuan bali gitangtang gitag ko ng kuan. Bali tinanggal na nila lahat. Yung second ovary ko, yung pangalawang ovary ko, at saka yung buong uterus ko na talaga tinanggal na yun nila. So pagtanggal nila noon, wala na, ano na tayo, ano bang tawag doon? Pag usually kasi pagtanggal na yung uterus natin, ang kalalabasan noon is magiging menopause na tayo. At my early age, menopause na ako. Walang anak. Yun ang nakakasa doon kasi nag-menopause ka nga, wala pa kayo masinong sa kabuk anak. It's a bit sad, but wala na tayong mahimo kay na naman. So mao to, pag humasa kag opera, operahan ko nila is when ba? July 3. So pagka no, not July, June 3. Operahan ko nila second operation. And then pagka July 10, gisugdan ako nila og chemo. Kay mao man gud na ang ilang kuan. Mao man gud ang ilang advice after sa akong second operation, pag natanggal akong uterus ug akong isa ka kuan ovary, ang ilaga ng suggestion sa ako akong pagahimon is mo undergo ko sa chemo. So July 10, nag-start ko sa akong chemo. Ang akong chemo is every week. Bakit every week? Bakit? Kasi, ano ba, pinapili nila ako eh. Merong every 21 days ata yung chemo na yun. Every 21 days, dalaga nila ako ng gamot. And then, every week, parang tatlo ata yung magpipilian. Nakalimutan ko yung isa. Basta, and then, pinili ko sana yung every week kasi, para daw, hindi ba, para daw hindi ako makalbo. So yung buhok ko ma-maintain lang, although merong malaglag pero konti lang. So kaya pinili ko yung 1 week, every 1 week. Pupunta ako sa hospital for my treatment para sa chemo ko is every Thursday. Pupunta ako doon. Mabilisan naman siguro mga 7, 8, 9, mga 5 hours lang ato, 6 hours. Nandun ako sa hospital, and then pagkatapos ng chemo ko, uwi na ako sa bahay. So yun. So yun, nag-start ako nung July 10 sa chemo. Tapos ang nilalagay nila sa akin is
ang kind ng chemo na dinalagay nila sa akin, carbotaxol. So, yun yung klase ng chemo na linalagay nila sa akin. And then, actually, carbotaxol yun. And then, good for 18 session. So, ano yan siya? 4 months and a half ako pabalik-balik doon sa hospital hanggang sa matapos ko. So, hopefully by this November, siguro mga second week ng November, matatapos ko na yung chemo ko. So, hopefully first week lang. Pero, ano kasi, pang-apat ata yun. Pang-apat, pang-lima. Yung pang-lima na yung pang-lima na treatment ko, hindi natuloy kasi bumaba yung ano ko eh. Ano bang tawag doon? Yung ano bang tawag doon? Bumaba siya. So, pag bumaba pala yon, hindi tayo bibigyan ng gamot kasi hindi makaya ng katawan natin. So, ang ginawa nila, sabi nila, uwi ka muna, magpahinga ka muna doon for 1 week. And then, next week, pag okay na yung ano mo, yung result ng dugo mo, saka ka namin ulit bibigyan ng gamot. So, yun, ang nangyari. Pagka the next week na naman, pumunta ako ulit doon, okay naman siya. Bali, yung dugo ko is bumalik na. Ano bang tawag doon na? Nakalimutan na. Saan ba yun? Dito kasi yung mga kapil ko. Wait lang ha. Hanapin natin. Anong exact term nun? Ito. Platelet. So, pag bumaba pala yung platelet natin, hindi tayo bibigyan ng gamot. Kasi, yun, baka hindi natin makayanan. That time kasi talaga, nakifeel ko naman na yung katawan ko is not ready to accept another treatment. So, nakifeel ko talaga. Dito pa lang sa bahay, sinabi ko na sa asawa ko na baka parang there's something wrong kasi yung pakiramdam ko sa gabing yun, hindi maganda. So, sinabi ko na sa asawa ko na baka sana bukas, pagpunta ko sa hospital, yung treatment ko is okay lang. Pero, hindi talaga. So, yun. Pinawi ako and then nag-rest ako dito for 1 week and then bumalik ko sa hospital. Yung platelet ko is naging okay. So, yun. Carbotaxol ang inaano nila sa akin. So, possibly okay naman sana yon kahit hindi ako, kahit hindi ako kasi wala na eh. Wala nang, pagkatapos ng operation ko, wala na akong, sabi nila, wala ka na cancer sa katawan. Wala na. Ang sa kanila lang kasi is, ina-advance nila kasi nga, yung kinds ng cancer ko is aggressive. So, when we say aggressive, may tendency talaga, lalo na pag naoperahan ka sa uterus, baka naglilik sa line natin. So, kaya gusto nila na mag-undergo talaga ako ng chemo in advance. Yun lang. So far okay naman. Yung So, okay naman yung gamutan. Wala siya masyadong naidulot sa akin na masamang pakiramdam. Kasi nga, stage 1 pa naman. Stage 1C1, white cells ovarian cancer kasi ang meron ako. So far, okay. Under 2 months na lang kulang ko po. And then, natapos na yung treatment ko. So, yun. Maganda. Pero, malaki talaga ang buti na lang yung government dito is grabing tulong nila eh. Grabe ang pag-ano nila sa akin. Meron naman kami nabayaran. Siguro mga 2,000 plus euro. Pero napakalaki talaga ng nabayaran ng government dito para sa akin. Tapos yung 2,000 plus euro na yun, yung iba, i-refund pa yung ulit sa amin from CM naman. So ganito sa dito. First, bayaran namin kung ano yung tira. Babayaran namin yun and then ibalik din yung pera sa amin. Kasawa ko.
Mahirap pa naman kasi ako dito, hindi pa ako nakapagtrabaho eh. Kasi nga kakarating ko lang doon sa Belgium, tapos ganito ganyan yung nangyayari. So mahirap. Wala kang pera, as in umaasa ka lang, nakakaya, di ba? Nakakaya sana, pero wala akong magawa kasi nandito na ako eh. Kung alam ko lang sa Pilipinas, isa na doon pa ako sa Pilipinas, nagpapagaling na ako, kaya lang, wala lang akong maramdaman eh. As in, surprise health issue talaga. So, yun, ang kinuha ko is per week ang gamutan. Kasi nga, para yung buhok ko, hindi siya malaglag, hindi ako makalbo. Kasi once kasi nagkikemo ka, expected na yung makakalbo ka. So, yung kinuha ko yung per week, tapos, every time na makikemo ako, meron silang ilalagay sa ulo ko. Yung para siyang helmet, ang tawag doon is scalp cooling cap. So yun, every time nandoon ako, para akong naka-helmet. Tapos, yun na nga, yung dito sa loob niya, malamig. Kasi ice yan, nakasaksak yan sa doon sa machine. So, hindi na nakayanan eh. Tinigil ko na yon. Kasi, wala rin. Siguro sa sobrang lakas ng gamutan nila dito, ng gamot, ano pa rin, kaunti na lang naiwan sa buhok ko. So, nagsuggest ako doon sa hospital na ano na lang, itigil ko na lang yung paggagamit ko ng scalp cooling cap kasi nga yung buhok ko naman is nalalaglag lang din, hassle pa kasi every time nandoon ako, nag-treatment ako, lagi akong tumatayo, pumupunta sa CR kasi nga na ganito ganyan. So hindi ako komportable at din ang daming nakasaksak dito sa kabila. So, mahirapan akong tumayo. Tapos, useless na naman kasi nga yung buho ko is nalalaglag, kunti na lang natira. So, yun na. Sabi ko, stop na lang. And then, I'm just, yun na. Nagpakalbo na ako. Right now, gumagamit ako ng wig. Wig lang to eh. Yung ginagamit ko. So, yun. Actually, hindi talaga siya nakakatulong. Akala ko makatulong yung sinuggest nila sa akin na, oo, ito gamitin mo. Mag-undergo ka ng every week and then gagamit ka ng scalp cooling cap. Akala ko okay, pero hindi pala talaga. Once pala talaga nakakemo, as in laglag talaga yung mga buhok mo, no? Laglag talaga as in. It's a bit sad, but anyway, nandun na tayo eh. At saka meron din akong nakilala doon, taga Thailand, may breast cancer din siya. Meron din sabi pa nung taga Thailand doon, meron din ako nakita ditong Pilipina. Meron din siya, may breast cancer din siya, pero hindi kami nakita na kwento niya lang sa akin na meron siya nakita doon na Pilipina din. So, doon sa hospital na yon, dalawa kami na Pilipina. Pero siguro not only us, marami doon kasi malaking hospital eh. Napakalaki talaga. So, yun. Mostly doon, basta, mahirap. Mahirap talaga Buti na lang naka-recover na ako ngayon. Medyo tumaba-taba na rin ako ngayon. Yung operation ko naman, okay lang naman. Minsan kumikirot din. Siguro ganun talaga pag dumaan ka sa operation. Tapos yung sa akin, dalawang operation pa talaga, dalawang magkasunod-sunod. So, patibayan lang talaga ng loob, dasal lang, magdasal palagi. At ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng mangyayari sa buhay natin. Kasi kung gusto pa niya tayong buhayin, hindi man tayo kung gusto pa siya nga mabuhi pataning kalibutan, tabangan ng gud niya. So mag-ampo kita perme nga mo na Lord. Saba. So ang ako okay na. My treatment is mag-undergo pa until November. So yun lang muna kasi mataas na yung yung video ko. Next topic natin is about ano ba yung naramdaman ko during chemo, ano-ano yung basta ang daming mga maramdaman mo after the chemo. Ang dami mong mainitin yung ulo mo eh. so far yun lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Please like and share na rin po
tulungan niyo naman po ako. Maraming salamat po and God bless po sa atin lahat. Sa may mga sakit yan, dasal lang po. Tiwala lang sa Panginoon. Makakasurvive din tayo. Bye-bye. Thank you for watching.